Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng computer at iba pang computing device. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakatutukoy ng iba't ibang uri ng computer at computing devices na ginagamit sa araw-araw at nakatatalakay ng kahalagahan ng computer at computing devices. Ang ating layuning pampagkatuto ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing device. Simulan natin ang araw na ito sa isang laro. Upang malaman ko ang inyong mga ideya tungkol sa ating paksa. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang ilang paalaala sa ating laro. Una, magpapakita sa iyo ng ilang larawan ng mga kagamitan sa ICT. Pangalawa, isulat ang pangalan ng kagamitan sa isang papel. Pangatlo, bigyan ang iyong sarili ng isang puntos para sa bawat tamang sagot. At panghuli, ang makakakuha ng pinakamaraming puntos ang siyang mananalo. Simulan na natin. Anong kagamitan sa ICT kaya ang nasa larawan? Tumpak, ang tamang sagot ay desktop computer. Dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Ano kaya ito? Magaling, ang nasa larawan ay isang halimbawa ng mobile phone. Para sa ikatlong larawan, anong kagamitang pang-ICT naman kaya ito? Magaling, ang tamang sagot ay laptop. Wow, nasa pang-apat na larawan na tayo. May nakakaalam ba sa inyo kung ano ang tawag sa kagamitang ito? Kahanga-hanga, telebisyon ang tamang sagot. Para sa ating ikalimang larawan, ano kaya ang tawag sa kagamitang ito? Napakahusay. Ang tamang sagot ay tablet. Mahusay class. Bigyan natin ng wow clap ang bawat isa. I-comment sa ibaba ang inyong score. Ano ang ICT? Ang impormasyon at komunikasyong panteknolohiya o mas kilala bilang Information and Communication Technology o ICT, ay tumutukoy sa iba't ibang proseso, instrumento o kasangkapan na ginagamit upang maisaayos ang paglikha, pamamahagi, pagpapalitan, pagtatago, pagkuha at pamamahala ng iba't ibang mahahalagang impormasyon. Ginagamit din ang ICT sa larangan ng komunikasyon. Ang ilan sa mga halimbawa ng makabagong teknolohiyang ating ginagamit ay ang mga telebisyon, radyo, telepono, computer, mobile phone at maging ang internet. Tandaan natin mga bata na ang ICT ay malaking bahagi ng ating lipunan. Nakakatulong ito upang mapadali at mapagaan ang mga gawain at pamumuhay ng mga tao. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng computer at computing devices sa ating lipunan. Ginagamit natin ang ICT sa pagsasakatuparan sa araw-araw na mga gawain. Ilang halimbawa nito ay sa larangan ng komunikasyon, edukasyon, transportasyon, komersyo, pagbabangko, kalusugan, relihiyon, seguridad, palakasan, libangan, at iba pa. Bahagi ng pagpapabuti sa kalagayan ng lipunan ang pagkakaroon ng mga mamamayan nito ng kakayahang makipagsabayan sa pangunawa at paggamit ng makabagong teknolohiya. Ito ay isang paraan upang mapaunlad ang kabuhayan at makatugon sa pandaigdigang pangangailangan. Narito ang pangunahing gamit ng ICT sa ating lipunan. Una, para sa komunikasyon, panadadali ng ICT ang pagpapadala at pagtanggap ng mensahe at iba pang impormasyon. Nagbibigay daan ang ICT para sa mas madaling paraan ng pagpapalitan ng mensahe ng mga taong nasa malalayong lugar. Pangalawa, komersyo.
Mas pinadadali ng ICT ang pagbili at pagbebenta ng mga produkto sa pamamagitan ng mga online selling site at application. Maging sa larangan ng transportasyon, mayroon na ring mga online booking application na maaaring gamitin. Pangatlo, para sa mga personal na gawain, ang mga personal na gawain na may kaugnayan sa pagbabangko, relihiyon, kalusugan, libangan, at iba pa ay napadadali ng ICT gamit ang iba't ibang software at aplikasyon na tumutugon sa tiyak na pangangailangan ng lipunan. At panghuling pangunahing gamit ng ICT ay para sa edukasyon. Maraming mababasa at magagamit na sanggunian sa pag-aaral sa tulong ng ICT. Napadadali ang paggawa ng mga takdang aralin, pananaliksik, at iba pa. Maaari na ring magkaroon ng kolaborasyon o pagtutulungan gamit ang internet. Talakayin naman natin ang iba't ibang uri ng computer at computing devices. Ang computing devices ay mga functional na unit o mga kagamitang nakatutulong upang maisagawa ang isang proseso katulad ng iba't ibang pagkukwenta, aritmetikong operasyon at lohikal na operasyon na hindi nangangailangan ng interbensyon ng tao. Ang desktop computer ay isang personal computing device na karaniwang ginagamit sa iisang lugar lamang dahil sa pisikal nitong katangian at sistema na nangangailangan ng regular na supply ng kuryente. Ito rin ay tinatawag na desktop dahil ito ay nakapatong sa regular na lamesa o desk. Ang laptop computer ay tinatawag din na notebook. Kayang gawin ng laptop computer ang mga prosesong ginagawa ng isang desktop, ngunit ito ay mas maliit kumpara rito. Ang laptop ay maaaring dalhin kahit saan sapagkat ito ay gumagana sa pamamagitan ng isang baterya. Maaaring magpalipat-lipat ng lugar sa paggamit nito kaya tinatawag din itong portable personal computer. Ang tablet computer o mas kilala bilang tablet ay isang mobile at wireless electronic device na mas malaki kaysa sa mobile, smartphone ngunit mas maliit kaysa sa laptop. Maaari itong gamitin upang makahanap ng impormasyon sa internet, sa komunikasyon, libangan at iba pa. Ang mobile phone at smartphone ay mga portable electronic device na maaaring gamitin para sa komunikasyon. Ito rin ay maaaring gamitin upang maghanap ng impormasyon sa internet. Nalalagyan din ito ng iba't ibang laro at iba pang aplikasyon na panlibangan. Sino sa inyong mga bata ang mayroong sariling mobile phone? Bilang pagtatapos ng ating aralin, magsasagawa tayo ng maikling pagsusulit upang masukat ang inyong natutunan. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang mga panuto para sa ating pagsusulit, basahin natin. Ano ang itinuturing na pangunahing gamit ng ICT sa ating lipunan? Ang tamang sagot ay B, komunikasyon. Sa larangan ng komersyo, paano nakatutulong ang ICT sa mga mamimili at nagbebenta? Ang tamang sagot ay A. Sa paggamit ng online selling site at application, nakuha mo ba ang tamang sagot mga bata? Bakit mahalagang magkaroon ng kakayahan ang mga mamamayan na gumamit ng makabagong teknolohiya? Mahusay. B. Upang makasabay sa pandaigdigang pangangailangan. Anong computing device ang kilala rin sa tawag na notebook, at itinuturing na portable personal computer? B. Laptop computer. Para sa ating huling katanungan, alin sa mga sumusunod ang pagkakaiba ng tablet computer sa mobile phone ayon sa teksto? Ang tamang sagot ay A. Ang tablet ay mas malaki kaysa sa mobile phone. Ilan ang iyong tamang sagot? I-comment sa ibaba ang inyong score.